Hi, ako si Papa D, hindi pa daddy, pero certified parent na ng mga aso at pusa. Welcome sa channel ko. Tara, kwentuhan tayo. Araw nga pala ng Biyernes ngayon at tanghali pa ang pasok ko, kaya medyo tanghali na rin tayong bumangon. Siyempre, pagkabangon natin, ang gagawin natin ay mag-stretching at mag-fit ng higaan. Pero bigla nga may sumingit sa video ko ang ating kayami na si Ike Villanueva. Hindi ko pala nasabi sa kanya na mag-vlog ako ulit. Actually, matagal na ako nag-start mag-vlog. Nung pandemic days pa lang ay nag-vlog na kami ng ating kayami. Paulit-ulit na nagsisimula at paulit-ulit na humihinto. Minsan nawawala ng motivation para sa pag-vlog dahil sa dami ng ginagawa sa buhay. Pero kahapon naisipan ko na naman mag-start at magsimula nga. Kasama nga pala namin sa bahay ang pamangkin ko si Erica at ang boyfriend niya si JR. Sabi muna sila tumutuloy hanggat hindi pa nagagawa yung bahay nila. At bumaba na nga ako ng hagdan at nakita ko nga ang mga makukulit na asong ito. Ayan nga pala si Luna at si Raya, ang anak ni Carlota. At si Carlota, ang aso kong Shih Tzu. At syempre, ang pusa kong si Tanggol. Nandito rin pala ang aso kong survivor na si Happy at ang anak niya si Uno. Syempre, hindi rin magpapatalo ang pinaka-original na pusa namin na si Jungkook. Nagtitimpla na rin pala ng kape ang ating kayami na si Ike Villanueva. Alauna pa ng tanghali ang pasok niya kaya mauuna pa rin ako na pumasok sa kanya. Ang gusto ko nga pala sa kape yung may gatas kaya bumili muna ako ng gatas dito sa tapat naming tindahan. Buti na lang at di na kami kailangan lumayo dahil may katapat na kaming grocery. Halos nga lahat ng kailangan namin na hindi namin nabibili sa supermarket ay nandito na. Meron silang bigas, gasol at ito nga, syempre yung araw-araw kong binibili sa kanila, ang birch tree. Bali nga itong isang pakete ng birch tree ay nahahati na namin sa 2 baso. Isa para sa akin at isa para sa ating kayami na si Ike Villanueva. Hindi ako mahilig sa mga 3-in-1 coffee pero hindi ko rin naman gusto yung black coffee lang kaya talaga naglalagay ako ng gatas sa kape kong timplado. Kayo ba? Anong kape ang gusto nyo? Sige. At ito na nga, tinabot na natin sa ating kayami ang kanyang kape. Siyempre, magkakape na rin tayo dahil marami pa tayo gagawin ngayong araw. Narot-narot nga ako ng aso kong si Uno. Bakit? So, pamilya na. Alika. Alika. Sino katabi matulog mo ikamal? Ha? Pag ganyan naghaharot nga si Kunoy, sigurado naghahanap na yan ng almusal ngayong umaga kaya naman binuksan ko na itong lagayan nila ng dog food at kukunti na nga ang laman. Siguro mamaya pagka uwi ko ay bibilan ko sila ng bagong pagkain at sinabog ko na nga sa sahig yung dog food nila parang manok ba. Ito na nga binigyan natin ng bukod si Uno dahil special siya sa atin. Siyempre special naman silang lahat. At ayan na nga dahil nakontian nga raw ako sa pagbibigay ay binigyan pa rin sila ng ating kayami. Pero pag po kayo mag-alala malinis naman yung sahig namin dahil araw-araw namin yung minamap at nililinis. Hindi nga araw-araw halos maya namin sila nililinis kada maiihi. Isa rin pala sa dahilan kung bakit kami maagang gumising ngayon dahil may hinihintay akong deliver. Nakalimutan kong ipa-deliver kahapon. Ito nga pala yung mga tatak na gagamitin natin sa mga t-shirt na ating tatatakan ngayong araw. Medyo nahirapan ngayon yung rider sa pagpasok dito dahil sabi niya dami raw iskinita pero sabi ko dapat doon niya na lang ako sa may bandang eskwelahan. Pero pumasok pa rin si kuya kaya good siya sa akin kaya bibigyan ko siya ng 5 stars. So, okay na rin itong tinutuluyan namin ngayon kumpara sa dati dahil sa dati hindi talaga nakakapasok yung mga deliver. Buti na lang kahit paano dito ay nakakapasok na at ito na nga dala-dala ko na yung mga tatak na gagamitin natin. Siyempre, hindi na natin pinatagal pa at kahit ilang oras na lamang at papasok na tayo, ay ginupit-gupit ko na siya. Bali, hindi na nga ako makapagtatak nito ngayon dahil may pasok pa ako. Kaya na naman, kagabi pa lang ay chinat ko na si Joyjoy kung pwede ba siya mag-atak ng mga t-shirt. At gumaw naman siya. Bali, si Joyjoy, isa nating tropang ina dati sa kabilang tinutuluyan natin na naaasahan ko ngayon sa pag-atak ng mga damit pag busy ako. Balik nga tayo sa kinikwento ko kanina. Dati nga pala ay nagbablog na ako. Nabanggit ko nga pala kanina na pandemic days pa lang ay nagbablog na kami ng ating kayami na si Ike Villanueva. Minsan masipag, minsan nawawalan ng motivation. Siguro dahil konti ngayon nanonood sa akin kaya nawawalan din ako ng gana. Pero minsan sinasabi ko sa sarili ko na mag-vlog ako hindi para sa views o kumita ng pera. Mag-vlog na lang ako para balang araw pagtanda ako ay may bababalikan ako mga memories ng kabataan ko. Syempre kung kikita ng pera ay mas maganda para meron tayong magamit sa pagtupad ng mga pangarap natin sa buhay. Pero ngayon sa sitwasyon ng channel ko medyo malabo pang mayari at marami pa akong kakainin bigas para maabot yung mga naabot ng iba katulad ng mga sikat na vlogger ngayon. Kung nakaabot ka na nga sa video ito
baka pwede naman makahingi ng konting like at subscribe. Syempre mag-comment na rin kayo. Aayusin ko na nga pala tong working area na pagkataka ni Joy. Hiniga ko nga pala tong lamesa dahil medyo mataas. Pinapatong ko dun nating heat press. Medyo masikip pa tong working area natin dahil dito pa tumutuloy yung mga pamangkin. Pero pag umalis sila rito, medyo luluwag na rin to kahit papano. Sa mga oras na ito ay nagmamadali na nga tayo dahil 12 PM ang pasok natin at alas 11 na nga ng umaga kaya nagmamadali na rin ako. At syempre, sinat ko na rin yung init ng ating heat press na kailangan para sa pag-atak ng t-shirt para hindi na malito si Joy ma. Ginagamit niya na yung heat press. At buti na lang nakakatulong natin ngayon ang ating kayami na si AK sa paggugupit ng ibang mga tatak na kakailanganin natin mamaya. Ito nga siya at busy nga. Sabi ko nga ito yung lagay ng mga maliliit na tatak at gupitin niya na dahil kailangan na yun mamaya ni Joy. Pumasok na nga ako sa loob ng kwarto para ilabas na yung mga t-shirt na tatatakan. Bali 2 plastic nga pala ito. Itong maliit na plastic. At nilagay muna natin dito sa kama. Kinuha ko na rin yung malaking plastic na naglalaman ng napakaraming t-shirt. Siguro mga 100 plus yung t-shirt na laman ng kulay blue na plastic na to. Sobrang nagpapasalamat nga rin kami dahil halos buwan-buwan na hindi kami nawawala ng order sa gym na pinagtatrabuhan ko. Bali itong mga t-shirt na tinatatakan namin. Ito yung mga membership t-shirt na pinamimigay namin sa mga bagong member at sa mga nagre-renew ng kanilang membership kada taon. Sobrang blessed ko talaga sa pinapasokan kong trabaho dahil hindi lang ako kumikita ng pera. May mga extra income pa ako katulad itong pagtatatak ng t-shirt, paggawa ng mga eco bag at nakakapag-workout na rin ako ng libre dahil sa gym nga ako nagtatrabaho. Sobrang babait pa ng mga boss ko. Isa pa nagpapamotivate sa akin na araw-araw na pumasok yung mga nakakasama ko sa trabaho dahil sobrang babait nila at sobrang araw-araw sila nagpapasaya sa buhay ko. Minsan nga pag sobrang stress ako, mas gusto kong pumasok dahil nawawala talaga yung mga problema ko sa buhay. Ikaw ba naman may mga kasama mga balo sa trabaho? Sino ba namang hindi gaganahan? Bali ito na nga pala yung mga t-shirt na tatatakan ni Jonjoy. Bali 160 pieces nga siya. Madali na nga tayo sa pag-aasikaso dahil ilang oras na lang ay papasok na tayo. Kaya nagmamadali na rin ako dahil 30 minutes na lang ay mag-aalas 12 na. Yung araw nga pala ay one-on-one meeting namin ng boss ko kaya kinakabahan din ako. Hindi ko kasi alam kung anong pag-uusapan namin ngayon. Kung papagalitan ba o iingkrisan ako ng sahod. At ito na nga pala si Jojo at nagsisimula na mag-attack. Siyempre inorient ko na rin siya kung ano yung gagawin niya mamaya kasi magkamali siya. Kasama niya rin pala rito yung nag-iisa niyang anak na si Worthy Junior. Sabi ko ay mag-A siya. Bali ngayon nakababa na tayo ng bahay at ready na tayo na pumasok. At ito nga ang ating kayami, kalalabas lang ng CR. Hindi ko pala naipakilala yung isa ko pang pusa na si Joshua. Ito nga pala ay napulot ko sa ulanan dati nung baby pa siya. Kita nyo naman sobrang laki na. At nagbabay na nga ako kay Scarlotta, ang asto kong Shih Tzu na sobrang bait. Sana this time sa pagbablog ko ay swertehin na ako at sipagin ako sa araw-araw na pag-upload. Sana yung mga dating nanonood sa akin na hindi na nanonood dahil hindi na ako nag-upload ay bumalik. Try nga lang ako na mag-overvoice sa video na ito pero ang hirap pala mag-isip ng mga sasabihin. Pag nag-overvoice ka na hindi katulad ng pag nagbablog ka at nagsasalita ka na lang, napakadali lang ng mga gusto mong sabihin. Pero dahil nagbabalik nga tayo sa pag-vlog, nag-try lang ako na mag-overvoice. Malay mo pumatok. Charo, bali 11:21 na pala kaya nagmamadali tayo dahil 12 PM yung kailangan makapag-ina tayo sa trabaho kaya hanggang dito na lang ang vlog nito. Hanggang sa muli, bye-bye!